Alam mo ba? Tulog. Ito ang isa sa paborito nating uri ng pahinga pagkatapos ng mahabang araw ng klase at trabaho. At karamihan din sa atin ay nakakaranas ng antok lalo na kung kulang sa tulog o puyat. Pero, alam nyo ba na may ilang mga tao na bigla na lang nakakatulog sa gitna ng pagtatrabaho? Ito ay posibleng sintomas ng narcolepsy. Ang mga ganitong may karamdaman ay hindi lang basta-basta inaantok. Sila ay bigla na lang nakakatulog kahit nasa kalagitnaan ng pag-uusap, pagmamaneho o paggawa ng mga gawain. Ang narcolepsy ay isang neurological disorder na nakakaapekto sa ability ng isang tao na kontrolin ang kanyang pagtulog at paggising. Pero, paano nga ba nagkakaroon ng narcolepsy? Ayon sa mga eksperto, ito ay dahil sa kakulangan ng hypothalamic orexin, isang kemikal sa utak na nagre-regulate ng pagtulog at enerhiya. Karamihan sa mga kaso ng narcolepsy ay may kaugnayan sa genetics, immune system disorders at posibleng mga impeksyon na nakakaapekto sa utak. Ang narcolepsy ay hindi na bagong karamdaman. Noong 1880, si Jean-Baptiste Edouard Géleniu, isang Pranses na neurologist, ang unang gumamit ng terminong narcolepsy para ilarawan ang biglaang pagtulog ng isang pasyente. Maliban sa excessive daytime sleepiness o sobrang pagkaantok sa umaga, ang mga may narcolepsy ay maaaring dumanas ng cataplexy o biglaang panghihina ng mga kalamnan na karaniwang nauugnay sa malalakas na emosyon tulad ng tuwa o takot. Maaari rin silang magkaroon ng sleep paralysis at hallucinations sa oras ng pagtulog o paggising. Hanggang ngayon, patuloy ang mga siyentipiko at neurologists sa pag-aaral tungkol sa narcolepsy. Sa Pilipinas, kakaunti lamang ang kaso ng narcolepsy dahil bihira itong madiagnose. Karamihan sa mga taong may ganitong kondisyon ay naihahalin tulad sa simpleng insomnia o pagod kaya hindi agad nabibigyan ng tamang pansin at lunas. Bagamat wala pang gamot sa karamdamang ito, may mga treatments na makatutulong sa pagkontrol ng mga sintomas nito. Kasama rito ang stimulant medications para mapigilan ang biglaang pagtulog, antidepressants para sa cataplexy at pagbabago sa lifestyle tulad ng regular na nap schedule at pag-iwas sa mga triggers na nakakaapekto sa pagsasaayos ng ating tulog. Ngayon, alam mo na!